Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli si Katambay Manong po, ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Bago po tayo magkomento, syempre po magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating pong lahat mga katambay. Kung saan pong sulok man ng mundo tayo naroon. Sana po'y maingatan po tayong lahat. Ito po mga katambay, samahan nyo na po ako magkomento. Dito po, talagang pagdating po sa sinasabing sila-sila, ay hindi po sila nagkakampihan mga katambay. Wala pong proteksyon na ginagawa sila pag sa kanila na po ang issue. Pero pagka issue po sa Duterte, napakabilis po nila umaksyon mga katambay. Napakabilis. Pero pagka sila na ang napag-uusapan, kailangan po marami pa pong alibay mga katambay. Ganito po yata nangyayari ngayon sa isang senador, isang Senate President. Dito po sa issue, kanino po kayang sasakyan ang nagba-viral po na lumabag po sa batas? Lumabag po sa batas at nagamit po yata ang sinasabing busway mga katambay sa EDSA. Sino kaya ito? Napakatinding senador. Kaninong sasakyan ito na hindi pa po yata umaamin? Dahil marami na po nag-viral dyan di ba? Pati po yata di umano isang speaker, di ba? Ang isang Senate President na si Chis Escudero, di po ba nagkaroon din po na issue dyan? Dyan po sa EDSA, yung sasakyan, di po ba? At ganun din po si Chavit, di ba? At least si Chavit, umamin siya. Di ba? Si Chavit na lumabag siya sa EDSA. Di ba? Anong mga time na yun? Ito pong senador, iba po ngayon sa panahon natin. Sino kaya? Kanino kaya sasakyan ito? Ito po, pakinggan po natin ang speaker sa kanyang katwiran po dito po sa nagba-viral po ngayon na lumabag sa batas sa paggamit po ng bawal sa kanila. Ito. Pero meron naman po yata hindi bawal. Meron naman po exempted. Una-una, siyempre, alam natin, presidente. Di po ba? At parang ang Senate President yata pwede rin yata dyan. Siyempre, ang Vice President. Sila po yata ang po pwede dyan. Pero alamin po rin natin sa balita at komentuhan po natin mga katambay kung paano po nadidelayment ang sinasabing pag-amin at parang nahihirapan po yata ang Senate President na tuntunin kung kaninong sasakyan yon. Bakit kaya mga katambay? Umpisahan na po natin. Clearly may nilabag sa na batas yung SCD yon na dapat panagutan. Hiniling na ni Senate President Francis Chis Escudero sa Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng may-ari at gumamit ng sasakyang iligal na dumaan sa EDSA busway. Gamit ng sangkot na Sports Utility Vehicle o SUV ang protocol plate na number 7 na ibig sabihin na inisyu ito ng LTO sa isang miyembro ng Senado. Paliwanag ng Senate Leader, walang hawak na listahan ang Senado kung sino ang mga nabigyan ng katulad na plaka sa kanilang hanay. LTO ang may record, hindi ang Senado. Sir, yung dalawang plate. Kasi hindi naman automatic binibigay yan. Yan ay nire-request. So LTO nakakala kung sino nag-request. Ang LTO nagre-request ng registration bago nila issue ng plaka. So yung 7 nakadikit yan sa particular na kotse. Ayon pa kay Senate President Chis Escudero, hindi lahat ng mga senador na may gamit ng naturang protocol plate ay pinapayagan dumaan sa EDSA busway. Sa halip, sa hanay ng mga miyembro ng Senado, tanging Senate President lang na may protocol plate ang legal na makadaan sa naturang bahagi ng kalsada. Umaasa naman ang Senate Leader na kung ang sasakyan nga ay pagmamayari o rehistrado sa isang senador, aaminin ito at pasusukuin ng sangkot na driver. Sino po yung mga kasamahan nito? Ano? Tinanong niya yung mga Hindi. Kinaalam nga muna kung bakit totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi. At matapos kami bigyan ng informasyon ng LTO, yun siguro dapat na panahon para malaman kung sino talaga yun. Nilinaw naman ng mababatas na maaaring gamitin ng kaanak o ibang tao ang mga sasakyang may protocol plate batay sa memorandum circular ng LTO. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ayan mga katambay, nakita nyo po talagang nilinaw ng Senate President. Wala pa siyang alam. Aalamin pa sa LTO mga katambay. Aalamin pa, bubuksan pa ang libro. Para pong ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino. Pinipindot lang yan. Computerized na po tayo ngayon. Computerized na po. Napag-iiwanan na po ba ang ating bansa? Hindi na po ba tayo gumagamit ng computer? At iilan lang po senador, Senate President, iilan lang po kay senador dyan. Hindi naman po kayo katulad ng
nasa Kamara, 300 plus ang congressman at party list sa atin, di ba? Mga representative, 300 plus. Pero sa Senado, parang kitagal-tagal pangalanan ng isang Senate President. Bakit kaya? Kung sino yung senador na nagmamayari ng SUV van, napakaganda mga tambay, mamahaling sasakyan. Mukhang Cadillac pa yata mga tambay, milyones ang halaga, milyones mga tambay. At talagang ganoon naman po talaga, di ba? Makapangyarihan, senador. Bakit kaya? Delayment. Nadi-delay yata. Senate President, napupulaan tayo niyan. Pag po pala mga senador, ang lumalabag sa batas, exempted po yata at kailangan ng batas po ay pang mahirap lamang. Kung ordinaryong tao po ang dumaan doon, ay bagansya po yon. Napakaraming problema ng tao na yon, pati ang kanyang sasakyan. Pero sa mga senador, kailangan intayin muna natin. Iintayin muna natin. Aalamin pa ng LTO mga katambay. Abangan pa natin. At sino kaya, mga katambay? Napakagandang malaman. Napakaganda. Talagang, dahil kung sa Senate President yon, yung sasakyan na yon, aamin. Dahil unang-una, exempted pala siya ron. Ayon po yan. Ayon po sa pagkakaalam po, dahil narinig natin sa balita, pag daw po Senate President ay exempted, po pwedeng dumaan sa EDSA, lalo sa busway, mga katambay, sa daanan ng mga bus. Pero, itong senador na ito, natitiyak naman natin na hindi po siya Senate President dahil ang kausap po sa balita, ang ini-interview po ng mainstream media ay isang Senate President. Kaya po ito, 100% ay isang senador na hindi Senate President. Sino kaya ito, mga katambay? Sino kaya? Bakit kaya napakabagal na aksyon? Ang sinasabi nga ni Kamanong, 24 lang po kayo dyan, senador, Senate President. Hindi po ba pwedeng pabilisin yan? At ihayag nyo na po kung sino yan? Para hindi po kayo napag-iisipan ng mga Pilipino na may pinuprotektahan kayo. Meron kayong tinititigan. Meron kayong kinikilingan at pinapaboran yata. Di kaya? Di mo ba? Kaya yan ang hirap sa ating bansa, di ba? Pagka powerful ka, politiko ka, exempted ka na yata sa ibang bagay. Tingnan natin. Tingnan po natin kung ano ang gagawin aksyon dito ng pamahalaan. Dahil ayon na rin mismo sa narinig po natin sa balita, hindi po exempted ang lahat ng senador dumaan dyan. Tanging Senate President lang daw. At siyempre po, ang Pangulo po pwede dumaan dyan. Pangulo yan, di ba? Kaya titingnan po natin kung may pangil po. Kung ano po mangyayari dito. Ito po ba ano mangyayari dito? Pagka sila lumalabag sa batas, tingnan po natin kung ang batas po ay pang mayaman ba o pang mahirap o sa lahat po na nagkakasala po sa batas ay may pataw na parusa. O kaya, ang batas lang po ng ating bansa ay pang mahirap lang. Pag mayaman ka, lumabag ka sa batas, kahit sabihin mo batas ng trapiko, ay batas pa rin yan. Di ba? May pataw na parusa at kailangan po malaman ng mga Pilipino, lalo kung ito'y taong gobyerno. Di ba? Malalaman natin mga katambay kung ano ang magiging aksyon po rito, lalo ng Senate President at lalo po ng LTO, mga katambay. Tingnan natin. Muli po si Katambay Manong, napakasarap po mabuhay at mamuhay sa ating bansa. Lahat po ay pare-parehas, walang kinikilingan. Mamayaman ka man, maging politiko ka man, mahirap, pantay-pantay po ang pagpapatupad at hindi po lumalabag sa batas, lalo na ang gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas, pero sumusuway sa batas. Ibang klase sa ating bansa. Muli po si Katambay Manong, maghihintay po kung ano ang magiging aksyon dito ng isang napakagaling at kapitapitagang Senate President, Chis Escudero. Maraming salamat po mga tambay. Dito po sa maiksi nating komento, dito po sa sinasabing mga lumalabag sa batas. Maraming salamat po. At syempre po, nagpapasalamat po ako sa mga naagusto po ng ating maliit na tambayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po ng marami. Sa muli po mga tambay, samahan niyo po muli si Katambay Manong
Paalam po, ingatan nawa po. Bye-bye.